3 AM na naman, ang oras ng mga kaluluwang hindi matahimik, ang oras ng mga lihim na ayaw ng muling mabunyag. Ngayon, bubuksan natin muli ang pinto ng gabi at pakinggan ang mga sigaw ng katahimikan. Welcome sa Kwentong 3 AM. Nangyari tong experience ko nung nakatira pa kami sa isang maliit na bayan sa Camarines Norte. That time, mga 7 taon lang ako, turning 8, at buntis si mama sa nag-iisa kong kapatid na lalaki. During that pregnancy, nagkaroon si mama ng weird na habit. Naglalakad siya tuwing gabi. Maliit lang naman yung bayan at halos magkakakilala lahat ng tao, so safe naman siguro sa kanya. Lagi niya akong sinasama at okay lang sa akin kasi gustong gusto ko yung tapsilog at french fries sa maliit na kainan na lagi naming pinupuntahan pagkatapos maglakad-lakad. Isang gabi, malamig ang hangin at maliwanag ang buwan. Habang ilang tindahan na lang bago kami makarating sa kainan, may napansin ako sa dulo ng isang puno sa may bakuran ng public clinic ng bayan. Yung clinic ay nasa ilang building lang ang layo mula sa kainan. Napapaligiran ng matatangkad na puno yung clinic, kaya medyo madilim sa paligid. Pero dahil maliwanag ang buwan, may konting ilaw na tumatama sa paligid. Yung puno na tinitingnan ko ay sobrang taas, halos katabi na ng buwan. Parang yung buwan ay basketball lang sa tabi ng nakita ko. At ang nakita ko ay isang lalaki. Pero habang tumatanda ako at naaalala ko yung gabing yon, hindi ako sigurado kung tao nga ba talaga siya. Mukha siyang lalaki pero may kakaiba. Hubad siya, kulay abo ang balat, at parang may sungay at buntot. 2 bagay lang ang sigurado ako. Una, hindi siya tao. Pangalawa, hindi lang ako ang nakakita. Narinig ko yung ibang tao sa paligid namin ni mama na nagsasabi ng, "Ano yun?" Hindi ko sinabi sa kahit kanino yung nangyari hanggang sa maging 14 na taon ako. Hindi ko rin alam kung bakit ko tinago. Siguro kasi natatakot akong walang maniwala o baka rin takot akong makumpirma na totoo nga yung nakita ko. Ngayong 20 na ako at gusto ko nang alamin kung ano talaga yung nilalang na yon. Yung una kong sinabihan tungkol dito ay si mama. Hindi naman niya diretsyong sinabi na hindi siya naniniwala. Pero hindi rin siya nagbigay ng paliwanag. Kaya ngayon, gusto ko sanang humingi ng tulong sa inyo. Ano kaya yon? Demonyo ba yon? Pwede bang magpakita ang demonyo ng halos solid? Akala ko kasi puro anino lang sila na gumagalaw sa dilim. Nangyari to noong 2007, nung college pa ako. Nakikitira ko noon sa dormitory na mga 10 minutes lang ang layo mula sa school namin. Actually, kwarto ng kaklase ko yon. Doon na lang ako tumira paminsan kasi nakakapagod din yung araw-araw na biyahe pa uwi. Hilig naming manood ng movies, gabi-gabi gamit yung portable DVD player namin. Pero isang gabi, habang pinapanood namin yung The Sisterhood of the Traveling Pants, biglang gumalaw yung plastic stool. Wala naman ni isa sa amin ang gumalaw nun. Lahat kami nakaharap sa DVD player at syempre, imposibleng hangin lang yon. Nagkatinginan kami lahat, parang di makapaniwala sa nakita namin. Pinipilit pa naming i-convince sarili namin na baka namalikmata lang kami. Ilang segundo lang lumipas, habang nakatitig pa rin kami sa isa't isa, gumalaw ulit yung plastic stool, papunta na sa pinto. Doon na kami nagsisigawan sa loob ng kwarto. Nag-grocery kami, nanginginig sa takot, parang mga praning. Hindi rin kami makalabas kasi 12:00 na ng gabi at madilim sa labas ng dorm. Dead end kasi yung kalsada. Pagdating ng umaga, hindi na namin napigilang pag-usapan yung nangyari kagabi. Kinuwento namin sa mga girls sa kabilang kwarto at laking gulat namin kasi may mga nakakatakot din silang karanasan.
Yung isa, nakatabi lang ng kwarto namin. Sabi niya, isang umaga, handa na siyang pumasok sa school. Nalock na raw niya yung pinto. Tapos bigla niyang narinig na nag-flush yung toilet. Pero bukas naman yung pinto ng CR at walang tao sa loob. Sinilip pa raw niya, wala talaga. Pagbalik niya sa kwarto, chinek niya ulit yung pinto at laking gulat niya, bukas ulit. Sigurado raw siyang nilock niya yun kanina. Lumipas ang mga araw, parang nakalimutan na namin yung mga kakaibang pangyayari. Hanggang sa may van na naaksidente ang dinala sa talyer sa ilalim mismo ng dorm namin. Grabe, wasak yung harap ng van dahil sa banggaan. Simula nun, lagi akong nagigising tuwing hating gabi o 3 a.m. at may naririnig akong umiiyak na babae. Kinabukasan, tinanong ko yung mga kasama ko kung sino ang umiiyak kagabi, pero wala raw sa kanila. Kinabukasan ulit, ganun na naman, same time, same iyak, paulit-ulit, gabi-gabi. Hindi ko na alam kung saan galing yon, hanggang sa nalaman ko yung kwento tungkol sa van. Yung babaeng nasagasaan daw at naipit sa pagitan ng van at ng kotse, doon mismo sa aksidente kung saan galing yung van. At hindi lang pala ako yung nakarinig ng iyak, pati mga kapitbahay sa kabilang kalye naririnig din. Pagkaalis ng van sa talyer, tumigil na rin yung iyak. Pero yung mga kakaibang nangyayari, yung toilet na nag-flush mag-isa, mga pintong nagsasara o bumubukas, at mga bagay na biglang nawawala tapos lumilitaw ulit, nagpatuloy pa rin. Hanggang sa napagdesisyonan ng mga kaklase ko at ng iba pang girls sa dorm na lumipat na lang ng tirahan. Ako si Mara, third year accountancy student sa isang universidad sa Cebu. Since taga Bohol ako, nagbo-boarding house lang ako malapit sa school. Isang lumang bahay na ginawang dorm for students. Murang-mura lang kasi at malapit pa sa jeepney stop. Pero may dahilan pala kung bakit mura. Yung boarding house ay may 3 palapag at bawat palapag may tig-4 na kwarto. Nasa 3rd floor yung kwarto ko. Room 3D. Nasa dulo ng hallway, malapit sa maliit na terrace. Sabi ng caretaker, dati raw storage lang yung kwarto ko, pero ni-repair nila para magamit ulit. Nung una, okay naman. Tahimik, malamig, at laging may hangin kasi mataas. Pero after 2 weeks, napansin kong may kakaibang nangyayari tuwing 3:00 ng umaga. Isang gabi, habang nagre-review ako, bigla kong narinig na parang may naglalakad sa hallway. Walang ilaw, pero rinig na rinig ko yung yapak. Mabagal, parang nakapaa. Akala ko si Ana, roommate ko. Kasi minsan nagigising siya para mag-CR. Pero nung sinilip ko, tulog si Ana at mahimbing pa. So sinilip ko yung pinto, pero walang tao. Tahimik, hangin lang. Kinabukasan, tinanong ko si Ate Lita, yung caretaker, kung may ibang nakatira sa kabilang kwarto. Sabi niya, wala man dihaday. Wala gyud nagpuyo ana na kwarto, sukad-sukad. Nagulat ako kasi akala ko may border doon. Palagi kong naririnig na parang may nagsasara ng pinto sa kabila. Pero sabi niya, dati raw may tumira doon, isang nursing student. Pero umalis bigla. Hindi daw nagpaalam. After a few nights, habang natutulog ako, bigla akong nagising kasi may humila sa bedsheet ko. Hindi malakas pero malinaw. Pagmulat ko, nakita kong parang may aninong nakaupo sa may paanan ng kama ko. Walang mukha, basta madilim lang. Napahawak ako sa rosary ko at nagdasal. Pagdilat ko ulit, wala na. Pero naririnig ko pa rin yung mahina pero malinaw na iyak ng babae sa kabilang kwarto. Kinabukasan, umalis si Ana. Sabi niya, ayoko na dito Mar. Laging may humihinga sa tenga ko tuwing gabi. Iniwan niya ako mag-isa sa kwarto. That night, hindi ako makatulog. Tiningnan ko yung pader sa pagitan ng kwarto namin ng bakanting room. Doon ko naririnig yung iyak.
Nilapit ko ang tenga ko at doon ko narinig yung boses ng babae. Mahina lang pero malinaw. Bakit niyo ako iniwan dito? Kinabukasan, nag-impake ako. Lumipat ako sa dorm malapit sa Ayala. Bago ako umalis, tinanong ko si Atilita ulit kung ano talaga nangyari sa dating tumira sa kwarto sa dulo. Tahimik lang siya, tapos bumuntong hininga. Sabi niya, naghikog siya day. Diri mismo sa iyang kwarto. Nursing student sad to. Hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa lugar na yon, hindi ko maiwasang tumingin sa third floor. At kahit tanghaling tapat, parang may nakasilip pa rin sa bintana ng kwarto sa dulo.